Ito na yung mga balitang talaga namang inabangan sa mundo ng entertainment. At unang-una na nga riyan, no, Lord and Denise. Ito nga, ang pagbabati o ang pag-aayos na, no, nagkaayos na nga ang panig ng Orange and Lemons at ni Francine Diaz. Itong nakaraang weekend, nag-usap-usap na ang bawat partido ng banda ng Orange and Lemons, yung team ni Francine Diaz at yung organizer ng event na ito sa San Jose Occidental, Mindoro. Dito nga no, nagkaroon na ng pagkaklaro o paglilinaw sa bawat panig kung ano nga ba talaga yung nangyari. Unang-una na nga rito, no, inako ng organizer ng event yung responsibilidad at iginiit niya na nagkaroon ng miscommunication sa pagitan ng mga performance ng banda at ng actress. Dito rin nagsabi si Clem Castro, no, yung frontman ng Orange and Lemons, na bugso lang yun ng damdamin yung nasabi niya sa stage na iyon nung mismong performance na yon, kaya humihingi rin siya ng paumanhin. At ganun din si Francine Diaz, hindi daw niya intensyon na talagang parang i-bypass o bastusin itong Orange and Lemons, pero yun nga daw yun talaga yung nangyari, kaya humihingi rin siya ng paumanhin dahil sa nangyari at sa miscommunication na nangyari. At ito nga no, dahil all's well that ends well sa pagitan nila Francine at Orange and Lemons, malaki daw yung possibility na magkaroon ng collaboration o magkatrabaho itong banda at ang actress. So yan yung mga aabangan natin kung talaga bang matutuloy ang collaboration na yan, Lord and Denise. Yun, buti pa sila, nagkaayos na. Nagsuntukan mayor tsaka vice mayor doon sa Antique, kaya nagkaayos na yun. Ano na kayang update doon? Wala pa yun, ano? Pero hindi saklaw ni Tito Von yan. Oo. Tito Von. O ito naman, Ano no, pa? bukod dyan, Yeah. syempre pinag-uusapan din sa mundo ng social media, ang ito nga, no, yung paghataw ng P-pop group na G22 sa isang musical variety show sa China. Syempre, no, humataw nga ang G22 at tinatawag na female alphas ng P-pop world na sina AJ, ayan, syempre, at ang kanilang mga performance ay ang mga hit songs nila tulad ng Bang, Babalik at Boomerang. Syempre itong show na ito, ang tinatawag ay Show It All. Ang producer nito yung sikat na Chinese pop idol na si Lei Zhang, na dating miyembro ng K-pop group na EXO, na talaga namang hangang-hanga sa pinakita ng P-pop group na G22. Syempre ang G22 ay under ng Cornerstone Management, kaya naman talaga namang P-pop rise ang ibinandera ng G22 sa international stage. Lord and Denise? Ilan na ba ang mga P-pop groups ang meron tayo sa Pilipinas? Estimate mo, Von, kasama na rin yung mga kilala. Nasaan ba more or less ang bilang? Alam mo, Lord, estimate ko lang siguro around 20 to 30 na yung P-pop groups natin, no? Kasama na dyan yung mga syempre yung mga The Pioneers, syempre yung SB19 at itong mga maiingay ngayon na grupo, no, itong Alamat, syempre, at Bini, itong G22, Kaya, at marami pang mga umuusbong, no, marami pang mga discover at nilo-launch recently. So roughly around 20 to 30 na, nalalaman natin minsan yung kabuuan yan kapag may mga P-pop convention o P-pop event kung saan nagsasanib puwersa yung iba't ibang P-pop group sa Pilipinas. So, yung huli kong bilang around mga ganon. Lord and Denise. At nakakatuwa rito, Denise at Von, yung P-pop na relatively bagong tunog o genre lang siya, nagkakaroon na ng shape. Itong pantropiko na sikat ngayon, it does not sound kunyari Korean, pero may elemento, pero alam mong nasa lugar sila, nasa tropics talaga, na may mga beach at may palm trees and sunlight talaga and sand, yung pakiramdam. So, dahan-dahan tayong gumagawa ng sarili nating tunog. Ngayon, correct. Tama ka dyan, Lord. Yan din yung observation ng maraming P-pop stan at P-pop fans na talagang may sarili ng tunog at may sarili ng identity yung P-pop at hindi lang siya puno gaya-gaya sa K-pop. correct. Ano naman lagi yan, principle siya ng
yung una, imitate, then you integrate, then you innovate. No? Wala namang nagmumula from scratch talaga. May Kuha na inspirasyon. just the same as a baby learns to talk by, copying the sounds Yes. made by... Pero kung kami ni Tito Von Denise ang magtatayo ng P-pop group, Anong pangalan? may pangalan na ako, Go. K-pop. Ano? K-pop. K-papangit naming lahat. Ngayon, grabe ka. Von, anong counter mo doon? Parang hindi ako agree. Parang I don't belong there. Oh, bakit? Tama. Appear na lang, Tito Von. Unity and world peace. Oo. Pero meron pa, Von. Ano naman ang eksena Yes, ni syempre ito Andrea? pinag-uusapan din no, dahil magbabalik na nga sa prime time itong si Andrea Brillantes through her hit teleserye, no, itong High Street. Ito yung sequel ng hit teleserye noon na Senior High. At syempre, no, this time, itong si Andrea Brillantes ay magbabalik na at gaganap na bilang mamamahayag o journalist. Kasi itong setting ng High Street, Lloyd and Denise, ay 5 years after nung mga nangyari sa mga karakter at mga bida ng Senior High. So sa mga audience at talagang sumunod at sumubaybay dito sa Senior High, syempre, a few months ago, nagtapos na yung teleserye at yung mga characters ay graduate na ng Senior High. So dito, tatalakayin na yung kanilang adult world, yung entering the adult era from North Ford to real world na ang labanan. At syempre, no, nakakwentuhan nga natin si Blythe o si Andrea Brillantes last weekend at dito kinuwento nga niya no, na first time niya nagaganap bilang mamamahayag sa kahit anong TV or movie project. Kaya naman excited na siya rito. At bukod dyan, bukod sa actingan, mapapasabak din itong si Andrea sa aksyon. Kaya naman nag-training din siya ng Muay Thai, yung Thai boxing sport, kung saan gagamitin niya yun at makikita yun ng kanyang fans at audience dito sa High Street. At syempre, ang High Street ang papalit din sa another hit teleserye na Can't Buy Me Love at mapapanood na yan sa prime time ng TV5 starting next week. Lloyd and Denise? May tanong lang ako, Tita Denise at Tito Von. So, nag-training siya dahil may mga action sequences. Nag-training siya ng Muay Thai? Okay. But she also plays a journalist dito. May training rin kaya sa sa journalism? Oo, nakwento natin yan kay naitanong natin yan kay kay Blythe Lloyd. Sinabi niya talagang nag-internalize siya. Talagang nanood siya ng mga ng mga journalist at mga news shows at nagbasa-basa talaga siya ng dyaryo at ng ibang magazine para ma-internalize niya yung pagiging journalist niya. Sa kabuuan o yung mga aabangan ng fans is kung anong klaseng journalist ba itong si Blythe o si Skylove Bruce dito nga sa High Street. Kasi yun daw yung pinakapasabog niya. Isa ba siyang digital journalist? Isa ba siyang reporter o broadcast? Isa ba siyang radio? O isa ba siyang multimedia journalist? So yan yung aabangan sa character ni Andrea Brillantes. At ito si Blythe, kahit sobrang busy rin sa kanyang career, talagang sinabi niya na pinagtuunan niya ng panahon at ng training itong pagpasok ng bagong season ng Senior High, which is High Street. Kaya naman kaabang-abang yung character niya bilang mamamahayag. Lloyd and Denise. Abangan natin yan. Ito ba ang setting nito ay sa Taguig, sa BGC? Kasi High High Oo nga Street. Oo, mukhang sa Taguig. Well, marami pa tayong mga impormasyon na aabangan mula dyan. At bukas nga meron silang media po, at may mga interviewing with other cast. So, ibabahagi ko sa inyo kapag may mga additional information na tayo tungkol dyan sa High Street. Lloyd and Denise?